Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tuwang-tuwa naman ang mga kidnappers habang nasa loob ng van. Tiba-tiba tayo rito, boss. Magkano kaya ang ransom na ibibigay ni De Torres? 2 ulo ang kapalit ng lahat ng kayamanang ibibigay niya sa atin. Malakas na halakhak nito. Nahihintakot ang nakayakap ng mahigpit ni Doña Annalyn ang apo. Lola, natatakot po ako. Bulong naman ni Artemis. Huwag ka mag-alala, apo. Ililigtas tayo ng papa mo. Ano kaya kung 20 milyon? 10 milyon kada ulo. Masyadong maliit yan, bro. 50 dapat. Halos manlaki naman ang ulo ni Doña Annalyn sa narinig. 30 milyon sa anak niya at 20 milyon sa ina. Muli ay malakas na halakhak ang sinabi nito. Para siya nakakarinig ng mga demonyong tumatawa sa paligid niya. Napadilat siya nang biglang huminto ang sinasakyan nila. Napamura ito. Bakit ka huminto? May nakaharang eh. Ano? Pati siya ay nakisilip na rin sa harapan. Isang babae ang nakatakip ng itim na mukha. Naka-jacket ng color moss green at pantalong itim. Sa likod nito ay isang astig na motor. Bahagyang nililipad ang nakapuso ditong buhok. Sagasaan mo, tarantado! Sino ba yan? Paputukan mo! Muli ito ay nagmura. Nagkagulo na ang nasa loob nang biglang tutukan sila ng baril ng babaeng misteryosa. Maya-maya ay napatili si Doña Annalyn. Nang isa-isang nabaril ang lalaking kasama niya. Pikit na pikit ang kanyang mga mata. Habang nakayakap na mahigpit sa apo. Ilang sandali pang huminto ang mga bala at bumukas ang pintuan. Nakasalubong nila ang mga magagandang mata ng babae. Bumaba na kayo. Ligtas na kayo. Malumanay na wika naman ito. Saka lang siya nakahinga na maluwag. Tumango siya at bumaba kasama ng apo. Ngunit parang naging jelly ang mga buto niya sa tuhod. Kaya muntikan pa siyang mapaluhod. Maraming salamat, Iha. Maraming salamat. Wala pong anuman. Dumako ang tingin nito sa apo niya na nakayakap sa kanyang mga hita. Nagtitigan ang dalawa. Saglit niyang nakitaan ng pagkatulala ang babaeng tagapagligtas. Napakurap lang ito nang marinig ang paparating na ugong ng mga pulis. Dito lang kayo. Paparating na sina Mayor. Oo. Tiningnan pa ng misteryosang babae ang apo niya bago ito nagmamadaling sumakay sa motor at paharurutin ito papalayo. Napalingon siya sa paparating na mobile patrol, pati ang sasakyan ng kanyang anak. Napahagulhol siya, matapos mayakap si Anton. Are you all right? Papa? Anak. Mahigpit nitong niyakap ang anak at hinalik-halikan matapos kargahin. Hindi ba kayo nasaktan? Hindi. Mayor, tawag naman ng isang pulis. Lahat patay. Kumunot naman ang noo ni Anton. Takang-taka ito. May nagligtas sa amin, iho. Isang babae. Hindi ko nakilala. May tabing ang kanyang mukha. Lalo pang lumalim ang gitla sa noo naman ni Anton. Ang sinasabi mo ba, Annalyn, ay may isang babae ang nakaharang sa sasakyan ninyo?
Bigla pinagbabaril ang mga kidnappers na kasama ninyo sa sasakyan? Oo, mahal ko. Tama ang sinabi mo. Sino naman kaya iyon? Hindi na importante kung sino iyon, Papa. Simula sa araw na ito, wala nang lalabas po sa inyo. Hindi biro ang nangyari kanina. Hindi ko na mapapayagang magpabaya muli. Matigas na wika ni Anton at nilingon ang anak na tahimik na naglalaro sa tabi ng lola nito. Malalim ang iniisip niya. May kutob siya kung sino ang nagligtas sa mga ito at gusto niyang makausap ang babaeng iyon. Nakatanaw siya sa malayo pasado 8:00 na ng gabi nang makarinig siya ng mga kaluskos. Hindi siya kumilos habang patuloy sa paninigarilyo. Bakit gusto mo ako makausap? Tinapon ni Anton ang sigarilyo at mabilis na hinarap si Athena na nakapumulsa sa likod niya. Tinitigan niya ang dalaga na tanging ang sinag ng buwan ang tumatama rito. Kitang-kita niya ang makinis nitong kaputian, ang mamulang-mulang labi at mapupungay na mga mata nito, pati ang mga dilakanting korban nito na minsan niyang nahawakan. Tila hinog na ang mga iyon. Mabilis niyang iwinaksi ang nasa isipan at tumalim ang tingin rito. Ikaw yun, hindi ba? Ikaw ang nagligtas kay mama at sa anak ko. Ikaw ang pumatay sa mga kidnappers, hindi ba? Hindi naman kumibo si Athena. Pinuno ni Anton ng hangin ang dibdib at umiwas ng tingin. Anong gusto mong palabasin, ha, Athena? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Pwede ba? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Diyan ka naman magaling, hindi ba? Ang magkunwari na hindi mo alam ang mga bagay-bagay. Kumiling ang ulo nito. Lalo siyang nainis sa ginawa nito. Alam ko kung anong iniisip mo. Na naging pabaya ako sa pagbabantay sa anak ko. Na mas inuuna ko pa ang hinaing ng bayan kaysa bantayan ang sarili kong anak. Mariini ang wika. Kaya nga, humihingi ako sa iyo ng tulong, hindi ba? Pero anong ginawa mo? Tinanggihan mo. Mas makakabuti sa kanya kung nasa puder ko siya, Anton. Malumanay na usal naman ni Athena at lumapit sa kanya. Umihip ang malamig na hangin. Halos bigil niya ang hininga na masamyo ang mabango at matamis na amoy na asawa. Kumukuyom ang mga kamay ni Anton sa pagpipigil. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa iyo. Pero kailangan, Anton. Kung ayaw mong mawala siya sa atin, din accept my offer. Bakit kailangan mo pa siyang kunin? Mariing asik naman ni Anton. Napabuga ng hangin naman si Athena. Alam mo kung anong kayang gawin ng mga pamilya ko para maproteksyonan lang siya, Anton. Sarkastikong ngumisi naman si Anton. Huwag mo akong pagmalakihan, Athena. Uunahin mo pa ba ang pride mo kaysa sa kaligtasan ng anak natin? Galit na pigil naman ni Athena. Bakas na rin ang inis sa mukha nito. Alam mong hindi matatapos. Sa nangyari kanina ang lahat. Mauulit at mauulit iyon. Paano kung sa susunod, hindi na tayo magtagumpay na mailigtas siya? Anong gagawin mo? Nagtagis naman ang mga bagang ni Anton. Ipinapangako ko. Napoprotektahan ko siya, Anton. Sasabihin mo ba sa pamilya mo kung sino ang ama niya? Natigilan naman si Athena. Tila hindi inaasahan ang tanong niya. Naglatang ang mapaklang damdamin sa kalooban ni Anton. Nang hindi ito kumibo sa sinabi niya. That's bullshit, Athena. Hindi ko na kailangang sabihin kung sino ang ama niya. Para sa kaligtasan niya, hindi ba? Nagtagis muli ang mga bagang ni Anton. Unti-unti nang natatangay sa gusto ng asawa. Tulad ng inaasahan ay nagulat ang mga magulang ni Anton nang makita siyang kasama nito.
Anong ibig sabihin nito, iho? Takang untag naman ng mama niya habang bitbit nito si Artemis. Si Amanda sa likuran ay nanatiling tahimik. Bagamat matalim ang tingin nito kay Athena. Narinig ni Athena ay bumuntong hininga si Anton. Mama, Papa, kay Athena muna pansamantalang maninirahan si Artemis. Papa? Anak. Tumakbo ang bata papunta kay Anton at nagpabuhat. Saka tumingin ito kay Athena. Sino siya, Papa? Nagkatinginan sila ni Anton. Siya yung I'm your tita Athena Artemis. Pigil niya sa kung ano pa mang sasabihin ni Anton. Ngumiti siya sa bata at hindi pinansin ang pagtataka sa mukha ng magkapatid. Ayos lang ba na sa akin ka muna? Bakit po? Para makabanding kita. Puno ng alinlangang bumaling ang kanyang anak sa ama. Nasaktan si Athena sa ginawing iyon ng anak. Papa, kay tita Athena ka muna, okay? Okay lang ba yun sa'yo, anak? But what about Lola? And you? Bibisitahin kita roon na madalas. Kapag natapos na ang lahat, saka kita iuuwi rito. Lalabanan mo ba ang mga bad guys, Papa? Yes, anak. Mainit ang ngiti ni Anton sa anak. Umiwas ng tingin sa Athena. Dahil parang sinisikmuraan siya sa nakikita. Iha, baka naman nakakaabala sa iyo ang wika naman ni Doña Annalyn. Habang nakaupo sila sa sala at hinihintay siya ni Artemis. Hindi po siya abala, ma'am. Ngiting wika naman ni Athena. Alam na ba ito ng mga magulang mo, Athena? Nagatingin na naman sila ni Anton. Hindi pa po. Mamaya pa lang po nila malalaman. Napabuga ng hangin naman si Senyor. May tiwala ako sa iyo, iha. Mas mainam nga sigurong nasa puder ninyo ang apo ko. Mas mapoproteksyonan siya sa inyo. Sana lang ay ayos sa pamilya mo. Wika naman ni Senyor. Hindi naman umimik si Athena. Nasa labas si Athena at naghihintay nang bumaba si Amanda mula sa hagdanan at lumapit sa kanya. Blanco ang tinging binalingan niya ang dating kaibigan. Nagbalik ka na pala. Matagal na. Bakit hindi mo pa sinasabi ang totoo kina mama? Dapat ko bang sabihin? At Amanda, sa susunod, huwag ka nang makikialam. What? Hindi na ito nakapagsalita nang marinig ang paparating na sina Anton buhat si Artemis. Napaayos ng tayo naman si Athena at sabik na nakatingin sa kanyang anak na nakayakap sa ama. I don't want to go, Papa. Napalis ang saya niya nang marinig ang garalgal nitong tinig. Saglit lang naman ito, anak. No, Papa. Bumuga siya ng hangin at kinarga si Artemis at inilayo sa ama. Iyak ng iyak ang bata sa kandungan niya. Matapos isara ang pintuan. Nakita niyang maluhaluhang nakatingin sa kanila ang lolo't lola nito. Papa! Papa! Tara na. Utos niya sa driver na naghahatid sa kanila. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Saka bumaling kay Anton. Nagtama ang paningin nila. Hanggang sa makaalis ay hindi nag-iwas ng tingin ang isa man sa kanila. Aba, sino naman iyang batang dala mo? Gulat na bulalas naman ni Luisa. Artemis, say hi to your lolo at lola. Utos naman niya sa anak. Lolo at lola?
Singhap naman ni Luisa. May anak ka na insan? Gulat na bulalas ni Alex at napatayong lumapit naman sa kanya. Teka, anak yan ni Mayor ah. Huwag mong sabihin. Nakiusap ang pamilya niya na dumito muna si Artemis mama, papa, hanggat hindi pa nawawala ang mga banta sa pamilya nila. Ay ganoon ba? Narinig ko nga ang nangyaring kidnapping. Kanina sa kanilang maglola. Kumusta ang lola niya? She's fine, papa. Nakidnap ba ka mo? Singhap naman ang mama niya. Kumain na ba siya? Untag naman ang papa niya. Bumaling siya sa anak at kinumusta ito. At malungkot at matamlay pa rin ang bata. Are you hungry? Umiling-iling naman ito. Hindi raw. Bueno, ipapahanda ko na ang magiging silid niya kung ganoon. Esther? Senyora? Halika, samahan mo ako sa itaas at ipapalinis ko sa iyo ang isang silid doon, nakatabi na kay Athena. Opo, senyora. Nang maiwan sila ay mahabang katahimikan ang namayani. Mabuti pumayag si Anton. Usisa naman ni Alex. Oo. Bumaba ang tingin niya kay Artemis. Hindi niya tuloy napansin ang nanunuring tingin ni Don Alejandro sa batang dinala niya. Ngayon na lang ulit nagkaroon ng bata rito, anak. Natutuwa ako. Usal naman ang ina niya matapos nilang panuoring natutulog si Artemis. Napangiti siya at naupo sa gilid ng kama. Sa kamasuyong hinaplos ang noo at malambot na kulot ng buhok nito. Madalas ko siyang makitang kasama noon ni Anton. Aba, cute na cute ako. Paano kay gwapong bata? Kaya lang, parang may kamukha siya, anak. Natigilan naman si Athena. Hindi ako sigurado. Tara na po sa labas, mama. Hay, sige na nga. Siya ang huling lumabas ng pintuan. Marahan niyang sinara ito. At napapatda na nang makita ang ama na nakatayo sa likod niya. Papa, tulog na ba siya? Opo, papa. Kinakabahan siya sa uri ng tingin ng papa niya. Sumunod ka sa akin. Utos nito at nauna na sa pagpasok sa study room. Hinanap niya ang presensya ni Luisa, ngunit hindi niya ito makita. Matapos isara ang pintuan ng study, ay naupo siya sa upuan na nasa harap ng office table nito. Papa, anak mo ang batang yun, hindi ba? Anak ninyo ni Anton. Napasinghap naman si Athena. Napayuko siya. Hiyang-hiya si Athena. Hanggang kailan mo itatago sa amin ang katotohanan, Athena? Hanggang kailan? Bagamat mahina ay dinig na dinig niya ang galit sa mababang tinig ng kanyang ama. Sa tingin mo ba, sa ginawa mong pagsisinungaling, hindi ko mapapansin na kamukha mo ang batang yon? Napaigtad siya nang dumagungdong ang malakas na boses nito. Paano mo nagawang itago sa amin ito? Alam mo kung ano nangyari sa nakaraan, hindi ba? Hindi ka pa ba nadala sa nangyari sa pinsan mong si Abel? O di na lang kaya kay Miguel? Patawarin ninyo ako, papa. Bumukas ang pintuan at pumasok sina Luisa at Alex. Naabutan ni Luisa ang mister na nakatayo at galit na galit. Alejandro, ano nangyayari rito? Iyang anak mo, gumawa ng isang malaking pagkakamali sa buhay niya. Napaangat naman ang mukha si Athena. Nagpagting ang tainga niya. Hindi pagkakamali ang anak ko, papa. Napasinghap naman ang dalawa. Napatitig sa kanya. Anak? Mo? Tanong naman ni Alex. Iha, anong sinasabi mo? May anak ka? Sino? Dumilim naman ang mukha ni Alex nang mapagtanto. Si Artemis Luisa, ang batang dinala niya rito. Anak nilang dalawa ni Anton. Napasinghap sa gulat naman ang mama niya.
Nag-iwas naman ng tingin si Athena. Totoo ba yun, anak? Pero hindi ba? Kaya pala pamilyar sa akin ang mukha niya. Anak mo pala siya, Athena? Matabang na pakli naman ni Alex. Umisme dito sa kanya. Matalim naman niya itong binalingan. Anak, patawad po, Mama. Nanlalambot itong napaupo sa sofa. Mama, bakit mo ito nagawa sa amin, anak? Bakit? Nangilid naman ang mga luha niya. Napayuko siya at lumuhod sa paanan ng ina. Wala siya nagawa kundi ang humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan niya. Gusto kong makausap si Anton. Papuntahin mo siya rito. Malamig na utos naman ni Don Alejandro. Hindi na siya kumibo at hinayaan na lang ang mga ito. Ilang sandali pa ay dumating na si Anton. Bagamat nagtataka ay bumati ito na magalang sa mga magulang niya. Tinapunan siya nito ng tingin. Maupo ka. Utos naman ng ama niya. Tumabi si Anton sa kanya. Nanatili siyang nakayuko. Alam na namin ang lahat, Anton. Nakita niyang napatingin sa kanya ang katabi. Kailan at paano ito nangyari? Bumuga ng hangin naman si Anton. Patawad po, Senyor Alejandro. Senyora Luisa. Hindi ang paumanhin mo ang tinatanong nila, Mayor. Ipaliwanag mo kung paano at kailan nagsimula ang relasyon ninyo ng pinsan ko. Wika naman ni Alex. Ako po ang may kasalanan. Inakit ko po si Athena. Tarantado ka pala. Papa, Alejandro. Mabilis niyang naiharang ang sarili bago pa man tumama ang kamao ng ama niya kay Anton. Nagkasundo na tayo na magiging mahinahon lang ang pag-uusap na ito, Alejandro. Pigil naman ng mama niya sa asawa. Nagkatinginan sila ni Anton na nagulat sa ginawa niyang pagharang dito. Lumunok ito at marahan siyang inalis. Tumabi ka. Huwag kang humarang, Athena. Mariin itong utos. Saka tumayo at humarap sa ama niya na nagngangalit pa rin. Patawarin ninyo po ako, senyor. Sinira mo ang anak ko. Alam mo ba kung ilang taon lang iyan ang nabinuntis mo siya? 17 lang siya. Tao ka pa ba? Alejandro. Hoyop ka. Alejandro, ano ba? Huwag mo akong pigilan, Luisa. Mapapatay ko ang taong yan. Tama na, Papa. Nilingon niya sa Anton na nakayuko lang at kuyom ang mga kamay. Papatama na sabi. Hindi lahat kasalanan niya. Kaya huwag ninyong ibunton sa kanya ang lahat ng sisi. Napatingin sa kanya ang mga magulang. Huminga siya na malalim. Naging tanga ako noon. Minahal ko siya, Papa. Ginusto ko rin ang nangyari sa amin. Malandi ka. Kaya kung sasaktan ninyo siya, saktan niyo na rin po ako. Nagpabuntis ka ng maaga. Sinira mo ang buhay mo. Hindi, Papa. Sundalo na ako ngayon, Papa. At alam mo ba kung anong sakripisyo ko? Ang anak ko. Iniwan ko siya kasi natatakot akong mabigo ko kayo. Tinupad ko ang pangako ko sa inyo na makakapagtapos ako ng pag-aaral. Alam ko, iisipin ninyo na pabaya akong ina. Pero Papa, nasasaktan din ako sa tuwing hindi ko nakikita at nakakasama ang anak ko. Minsan na ako naging selfish. At inulit ko iyon kasi ayaw kong magkamali ulit. Kaya patawarin ninyo ako, Papa. Kung nagawa ko mang itago ang tungkol kay Artemis, patawarin po ninyo ako. Umiiyak siyang lumuhod. Natahimik naman ang paligid.
Tumayo ka dyan! Tumayo ka! Sumisinghot naman si Atinang tumayo at tumingin sa kanyang papa. Mapapatawad lang kita kapag pinakasalan ka ng lalaking yan. Papa. Napatingin siya kay Anton na diretsyong nakatingin sa papa niya. Napasinghap naman si Atina. Hindi ako papayag na may isa na namang bastardo sa pamilya natin. Magpakasal kayong dalawa. Papa! Anton! Anton! Habol niya sa asawa na papasakay na ng sasakyan. Huminto ito sa paglalakad at bumaling sa kanya. Nasaktan siya nang makita ang kalamigan sa mga mata nito. Hindi mo kailangang sundin si Papa. Ngayong alam na ng pamilya ko ang totoo, hindi mo na kailangang matali pa sa akin, Anton. Huwag mo akong patawanin, Atina. Plano mo ito sa simula pa lang, hindi ba? Kumiling naman ang ulo ni Atina. Ano? You want us back together? Bakit hindi mo na lang ako diniretsa? Nung una pa lang. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Anton. Masusunod ang gusto mo, Atina. Pero huwag mong asahan na tulad pa rin tayo ng dati. Malamig nitong turan at saka siya tinalikuran at sumakay sa sasakyan. Naiwan siya nakatanaw dito. Nadudurog ang puso niya. Dahil ba may mahal ka ng iba, Anton?